Tapos magiging miserable ang buhay ko dahil tumaba ako at naging pangit dahil sa konsumisyon sa napangasawa ko at hindi na ako makakapasok sa showbiz. What Tej? May posibilidad na maging ganun, di ba? Di ba? Di ba? What are you thinking? Napatigil naman ako sa pag-iisip at muling tumingin sa kanya. Wala, sabay bawi ng tingin sa kanya. Sumimsim ako ng kape at saglit kaming natamik. Hear me out, Jana. Basag nito sa katahimikan. Hindi ako humarap sa kanya. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya. Ayokong ma-disappoint si Uma sa akin hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga. Alam kong kasalanan ko ang pagsisinungaling sa kanya, but please, Jana. I have no time para humanap ng ibang babae dyan na pwede kong pagkatiwalaan. Isa pa, ikaw na ang nakilala ni Uma. I don't really want to do this, but I have no choice. She's dying. Jana. I want to give her the best that I could do now, kahit ayaw ko sa'yo. I have no choice, even you. Seryosong nakatingin siya sa akin at kita ko naman ang sinseridad sa kanyang mata. Mukhangang wala siyang choice, kundi ang tuparin ang kasinungalingang sinabi niya sa mama niya. He had no choice but to marry me even if he don't like me. So do I. If you'll agree, I'll pay you as much as you want. Importante sa akin na mapaligaya ko ang mama ko. Sunod na sabi nito. What about marriage? Tanong kong sounds like pumapayag na ako. Hindi pa. Gusto ko lang malaman kung ano ang mga magiging benefit ko. Just in case. Our marriage will last after 5 years. I caught him. 5 years? Ang tagal naman, hindi ba pwedeng mag-divorce kami agad pagkatapos makita ng nanay niya ang kasal namin? O kaya naman, pagkatapos makita ang magiging apo nila? I know what you're thinking. 5 years is enough for you to take care of our child. Dahil pagkatapos ay sa akin na siya lalaki. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Tumaas ang isang kilay ko. So after that, ipapatapon mo ako kung saang lupalop malayo sa anak ko. Negative. Pwede mo naman siyang makita kahit anong oras, pero sa poder ko pa rin siya. Aish! Bakit feeling ko ang unfair naman? Sa kanya lahat ang pabor. What if? What if? What? What if hindi ko maiwanan ang anak ko? I ask. Siyempre anak ko yon, baka hindi ko kayaning iwanan na lang siya basta dahil dito sa binubuo naming kasunduan. Kaya nga bibigyan kita ng pera para makapagsimula kang muli, Jana. Hindi naman ako kasing sama katulad ng iniisip mo. Oh. May masasama pa ba sa kanya? How much will you give me? 20 milyon. If you say so, shoot. Sagot ko rin lahat ng gastusin for 5 years. All you have to do is to take care of me and the baby. Nanlaki ang mata ko. Seryoso, 20 milyon ang ibibigay niya sa akin. Talaga? Talaga. You'll be an instant millionaire and me, mapapasaya ko naman ang mama ko. Napailing-iling ako. Ayoko pa rin. Aanhin ko yung 20 milyon na yan kung mawawasak naman ang pagkatao ko. Dahil habang buhay kong dadalhin. Ang pag-iwan sa magiging anak ko. And the answer is still no, Sir Arvin. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Dahil what? Are you that afraid dahil baka mahulog ang loob mo sa akin? Tis. That's natural, Jana. Sa gandang lalaki ko ba naman ito? Ang hangin. Yeah, I know. Nasa labas kasi tayo. Pinaningkitan ko siya ng mata. Mayabang. Watch your word. I'm still your boss. Not anymore. Nag-resign na ako, di ba? As a maid, but not in AMI office. You're still AMI secretary. Talaga? Dapat pala 2 resignation letter ang ginawa ko eh. Hayaan mo sir, bukas na bukas ay ipapasa ko sa'yo ang isa pang resignation letter ko. Hindi naman na siya kumibo sa sinabi ko. Nanatili lang kaming tahimik habang nag-iisip sa mga bagay-bagay nang mag-ring ang cellphone ni Sir Arvin.
Napakunot ako ng noo nang makita kong parang worried ang kanyang itsura niya habang pinapakinggan ang nasa kabilang linya. Bigla itong pumasok sa loob at kinuha ang kanyang jacket. Sinusundan ko lang siya ng tingin habang siya naman ay natataranta sa paghahanap ng susi ng kotse, kaya hindi ko na rin napigilan na magtanong sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong kong sumunod sa kanya. I need to go. Where is that F kinky? Napaatras ako ng bahagya dahil sa pagsigaw niya. Inihilamos niya ang palad niya sa kanyang mukha at saka naghanap ulit. Tumulong na rin ako sa paghahanap ng susi. Wala ba sa bulsa mo? Tanong ko sa kanya. Parang nakita ko kasi kanina na. Kanya. Parang nakita ko kasi kanina na ibinulsa niya ito. Napakapa naman siya sa kanyang bulsa at ayon, nandun nga ang susi. Nagmadali siyang lumabas ng pad at ako naman ay naiwan mag-isa sa loob ng unit. Grabe, hindi man lang sinabi kung saan siya pupunta. Pero mukhang importante ito dahil sa nakita ko kanina ay nag-aalala ang itsura nito. Hindi siya mapakali na hindi mawari. Parang ganun siya nang ay iwan. Bahala na nga siya. Lumalalim na ang gabi ay hindi pa rin bumabalik si Sir Arvin. Pinatay ko na ang TV at tumayo dahil dinadalaw na rin ako ng antok. Patungo na sana ako sa higaan ko nang marinig kong may nag-doorbell kaya binuksan ko ang pinto. Iniluwan naman ito si Sir Arvin, nagulo-gulo ang buhok at amoy alak pa. Medyo susuray-suray pa nga itong naglakad patungo sa couch at pabagsak na inupo ang sarili. Inilagay nito ang kanyang kanang braso na siyang ipinantakip sa kanyang mata. Hindi ko na sana siya papansinin nang makarinig ako ng impit na paghikpi, kaya napalingon ako sa kanya. Inalis niya ang braso niyang nakatakip sa mukha niya at saka tumingin sa akin, tumayo at pagyiwang-jiwang pa itong lumapit sa akin. Jana, sabi nitong humawak sa magkabilang balikat ko habang namumungay ang mga mata. Please, nagsimulang tumulo ang sunod-sunod niyang luha. Nagugulat naman ako sa kanya dahil, bakit? Bakit parang ang hina-hina niya ngayon? Saan ba talaga siya galing at ganito siya? Please, Jana ay. Marry me. Lasing ka, Sir Arvin. Hindi ako lasing, alam ko ang ginagawa ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa balikat ko. Sir, nasasaktan ako, reklamo ko pero hindi niya ito pinansin. What do you want me to do para pumayag ka na, ha? Do you want me to kneel? Nagulat ako sa mga sumunod niyang ginawa. Lumuhod nga siya sa harap ko. Aish! Tumayo ka dyan, sir. Pilit ko namang hinihila ang braso niya para mapatayo ko siya pero winaksi niya ito. No. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ka pumapayag na magpakasal sa akin. Sigaw nito kaya pinabayaan ko na lang siya. Haish, ano bang gagawin ko sa kanya? Can't you understand me? 5 years. 5 years lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Kahit lahat ng pera ko pa ang ibigay ko sa'yo, pumayag ka lang, sabi nito in a desperate tone. Naiintindihan ko naman siya sa part na gusto niyang mapasaya ang mama niya sa huling sandali nito, pero natatakot talaga ako. I look at him and I see that he's so much in pain. Bakit parang naobliga akong sumunod sa gusto niyang mangyari? Maybe, ganito din ang gagawin ko kung sakaling nasa kalagayan niya ako. Hindi ko rin aakalain na magagawa niyang lumuhod at magmakaawa sa kabila ng alien niyang pag-ugali. Not really his style. Siguro nga, he's willing to do anything for his mother. And for that, lumuhod ako para magka-level kami. Namumula na ang mga nito sa kakaiyak, pero mukha pa rin siyang hari kung umiyak. Inilagay ko ang dalawang palad ko sa magkabila niyang pisngi. At nagtama ang aming mga mata. Namumula na ang mga nito sa kakaiyak, pero mukha pa rin siyang hari kung umiyak. Inilagay ko ang dalawang palad ko sa magkabila niyang pisngi at nagtama ang aming mga mata. And unconsciously, I kissed him in a second kasabay ng pagtulo ng luha ko and gave him a half smile. Medyo nanlaki pa nga ang mga mata niyang singkit sa ginawa ko. Please lang Lord, sana tama ang gagawin ko. Kasalukuyan kaming binabati ng mga bisita ni Sir Arvin. After 3 days ay naikasal din kami. Para nga akong lutang habang lumalakad kanina. Nakangiti lang ako na parang wala sa sarili. At narealize ko rin na wala na talagang atrasan to nang matapos ang hindi ko maintindihang sermon ng nagkakasal sa amin.
Iba pala talaga ang nagagawa ng maraming pera. Yung 2 months preparation para sa wedding ay pwedeng maging 2 days lang. Basta may pansuhol ka, ayos. Mas matindi pa sa as soon as possible. Naka-attend naman ng wedding yung mama ni Sir Arvin. Pinilit nitong bumangon sa kama at syempre, siniguradong maganda ang kondisyon nito ng mga doktor na tumitingin sa kanya. Para sure, nagsama na rin ito ng 2 nurse at 2 doktor na tumitingin sa kanya sa venue. Maganda rin naman ang kinalabasan ng kasal, kahit na 3 araw lang inayos ang lahat, dahil nag-hair si Sir Arvin ng mga tauhan na mag-aayos. Pwera lang sa gown na isinuot ko dahil gusto kong ako mismo ang pumili. Kahit yun man lang ay ako ang masunod. Congratulations, Arvin. I'm so happy, Jana. Nakangiti at maluha-luhang bati sa amin ng mama ni Sir Arvin. Pero yung tatay niya ay masama ang titig sa akin. Kaya pala galit sa akin ang isang to ay dahil may gusto siyang ipakasal sa anak niya. Tis! Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, edi sana tinulungan ko pa siya sa mga plano niya. Ngumiti naman ako at saka tumango. Nagulat naman ako nang hawakan nito ang tiyan ko at nakangiting nakatitig dito. Are you happy, Apo? I'm so excited to see you. Sana maabutan pa kita. Kausap nito sa tiyan kong tila mo may kinakausap ng nilalang. Angie. Isa pa nga pala yan. Nag-angat ito ng tingin. Yumuko naman ako para magka-level kami. Can I hug you, anak? Sabi nito sa akin. Lumapit naman ako rito at saka niyakap siya ng mahigpit. Ewan pero parang naiiyak ako. Ngayon ko na lang kasi ulit naranasan ang mayakap ng isang ina. Matanging nasabi ko na lang. Humiwalay na ako sa kanya ng kapwa kaming nakangiti sa isa't isa. We're going, Umma. You need to take care of yourself to be able to see your first grandchild. Sabi naman ni Sir Arvin na hinawakan ang braso ko para alalayang tumayo. Yes, of course, son. Magkakababi na ang bibi ko. Para akong nabilaukan sa sinabi ni Umma. PFFT, baby daw si Sir Arvin. Umma, naka-poker face na sabi niya sa kanyang ina. Just kidding eh. Alright, Jana. Take care of your husband tonight. May pagkapilyang sabi ni Umma sa akin, kaya parang pinamulahan yata ako ng mukha. And you, Arvin eh. Stafab nafjen hagoed jusagjen. Tapos tumawa silang dalawa. Haesh! Di ko na naman naintindihan yung sinasabi nila. Magkatalikuran kaming nakaupo sa magkabilang side ng bed ni Sir Arvin. Tanging yung 2 lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa loob ng isang malaking kwarto kung saan kami naroon at wala pa sa amin ang nagtatangkang magsalita. Hindi na rin ako mapakali dahil kinakabahan talaga ako sa mga oras na ito. Diyos ko naman! I'll take a shower. Basag sa katahimikan ni Sir Arvin. Sige. Mautal-utal na sabi ko. Naramdaman ko naman na gumalaw yung kama at saka narinig ko rin ang pagsara ng pintuan ng banyo, kaya napabuga ko ng malakas na hangin. Grabe, bakit ba ako nagkakaganito? Natural. Dahil sisiguraduhin namin na mabubuntis ako. Kung hindi, mabibigyan na naman namin ng panibagong sama ng loob ang matanda. Aish! Humiga ako at saka nagkakakawag sa kama para naman kahit papaano ay mailabas ko ang frustration ko nang biglang iniluwa si Sir Arvin sa banyo, kaya napaayos kaagad ako ng upo. Mag-shower na rin ako. Sabi kong parang walang nangyari. Pagkapasok ko sa loob ng banyo ay nagpapadyak ako at ginulo-gulo ang buhok. Haesh! Nakakahiya naman kasi na naabutan pa akong parang bulating inapakan kanina sa kama habang kawag ng kawag. Pagkalabas ko sa banyo ay hindi ko nakita si Sir Arvin sa loob ng kwarto kaya lumabas ako para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Naabutan ko naman siya sa couch na sumisimsim ng wine at napatingin ito sa akin. Want some? Tanong nito. Tumango na lang ako dahil alam kong kailangan ko rin ang alkohol para lumakas ang loob ko. Nakakadalawang bote na kami ng wine at nararamdaman kong namamanhid na ang mukha ko at nahihilo na rin ako. Sir! Tis eh. You can call me Arvin, Jana. Sabi nitong namumungay na rin ang mga mata. Tumangot-tango naman ako.
Mr. Arvin, kailan tayo uuwi ng Pilipinas? Tis. Mrs. Jana, hindi pa tayo pwedeng umuwi. After you gave birth, maybe. Ha? Matagal pa? Yeh eh. Aish. Ang tagal naman? Arvin, POV. Almost half a bottle na lang ang natitira sa wine at halata kong tinamaan na ng alcohol si Jana dahil halos bulol na siya kung magsalita. Haish! How we can make it kung ganitong lasing na siya? Gusto ko ring malasing pero parang hindi naman ako tinatamaan sa iniinom ko. Arvin. Napaangat ako ng tingin dahil sa panggagaya niya sa pagtawag sa akin ni Umma. Sounds good to me and I like it kesa sa Mr. Arvin na yan, nababaduyan ako. But surprised when she said, hindi pa ba natin gagawin, then kumandong siya sakin at hinawakan ang magkabila kong pisngi. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang bagay na to, siguro dala na rin ng spiritu ng alak kaya lumakas ang loob niya. And I don't know what the right word when I felt her lips with mine. Napapikit na lang ako at hinayaan ang mga nangyayari. I felt her arms placing around my neck and God. Nag-iinit na rin ang buo kong katawan dahil sa ginagawa niya and at the same time ay gusto kong matawa dahil hindi siya sanay humalik. Naghiwalay ang mga labi namin na kapwa kaming naghahabol ng hininga. I placed my hand into her face and gave her a sincere look. Do you really want to do this now? Tanong ko. Ayoko naman na samantalahin siya in her weakest state. I'm a gentleman at hindi niya alam yun. Just do it before change my mind. Sagot niya and that's my signal. We kissed passionately hanggang sa binuhat ko na siya papuntang kama without breaking the kiss. We're in the middle of a hot and passionate scene when I felt wet thing in her face. Shit hell. Bakit siya umiiyak? Alam kong labag ito sa loob niya, but for the nth time, as I always say, I do really have no other choice. Nandito na kami, wala nang bawian. Tumigil ako sa ginagawa ko at tiningnan siya. Look at me, Jana. I said and she did. Instead of saying a word, I kissed her forehead. Niyakap niya ako at naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya. I'm sorry, Jana, for dragging you in this kind of situation. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nandito na tayo and there's no way out but to accept this. Just do it, Arvin. Bulong niya malapit sa tenga ko at pakiramdam ko ay parang may mga naglalaro sa loob tiyan ko nang halikan niya ako sa pisngi. Jana's POV. Ramdam ko ang sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Kumislot ako ng bahagya at naramdaman kong parang may nakadagan sa akin. Iminulat ko ng dahan-dahan ang mga mata ko at nung una ay hindi pa ako makapaniwala sa nakikita ko. Kahit hilo ako dala ng alak kagabi ay alam na alam ko ang mga nangyari. Di tulad ng naunang nagising na lang ako ng walang saplot at niwalang idea kung ano ang nangyari nung gabing yun. Napatitig ako sa katabi kong mahimbing na natutulog habang nakayakap sa akin. Wow! Hindi ko alam na ganito pala ang itsura ng boss ko kapag natutulog. Medyo may pagkakahawig siya kay Sir Jerry at dun sa miyembro ng fan kong iikso na si Sehon. Mukhang maamo ang itsura niya pero kapag tumingin sa'yo ay matalim. Kapag naman tumatawa, halos gusto ko siyang tanungin kung may nakikita pa ba siya. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko dahil may nalaglag itong pilik mata malapit sa pisngi niya at balak ko sanang tanggalin nang bigla naman siyang. Malapit sa pisngi niya at balak ko sanang tanggalin nang bigla naman siyang magsalita. What are you doing? Binawi ko naman ang kamay ko at saka nagtulog-tulugan. Tis! Kanina mo pa ba pinag-aaralan ang mukha ko? Tanong niyang muli. Nagmulat na ako ng mata dahil booking na ako. Oo na, tinitingnan ko na siya. Ano naman, sagot ko. Humiwalay ako sa kanya pero hinila niya ako at mas lalong ikinulong sa mga bisig niya. Nakakainis. Bakit amoy baby ang dibdib ba? Zero. Matulog ka pa, sabi nito habang nakapatong ang baba niya sa ulo ko. Utang na loob. Nailang akewas Nakapatong ang baba niya sa ulo ko. Utang na loob. Nailang akeo sa ganito.
Almost 2 months na ang nakakaraan, nandito pa rin kami sa Korea. No contact kay Chris, kay Gab, kay Sir Jeb, as in wala akong balita kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Good. Paano na ang FS school? Lumipat kami sa isang simple yet komportableng bahay na medyo malayo sa city. Ayaw ko kasi sa city dahil hindi ko naman kayang makisalamuha sa mga tao dito. Hindi naman kasi ako marunong magsalita ng lengguwahe nila. At hindi ganun kadali matuto dahil namimilipit ang dila ko sa pagsasalita. Ang hirap kaya, para kang nabubulol na parang may palagi kang may subo-subong candy. Madalas umaalis ng bahay si Arvin, kaya palagi rin na ako lang mag-isa sa bahay. Bukod sa kumain at matulog ay ako rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Parang feel lang ang pagiging may bahay. Tis! Ang sabihin mo, ito pa rin ang gawain ko hanggang dito sa Korea. Hindi naman sa nagrereklamo ako, yung asawa ko kasi madalas na nagrereklamo kapag madumi ang bahay. Ang linis-linis na nga, gusto pa ng mas malinis. May maiwan ka lang na isang pirasong kalat, namumula na ang mukha sa galit. Halos mamatay na nga ako sa sobrang linis ng lugar namin. Kaloka. Ilang beses na ring may nangyari sa amin ni Arvin. Yes, Arvin na ang tawag ko sa kanya. Gaya-gaya lang sa nanay niya. Unti-unti na rin akong nasasanay kahit papano. Natutunan kong i-accept kahit kung ano kami ngayon. Tutal naman, responsibility ko rin naman dahil nag-participate ako sa kanya.